AFAM horror story. Meron kasing isang AFAM na walang awang pinagsasaksak ang kanyang Pinay na asawa just days or after a week na sila'y bagong kinasal lang. Pagkatapos inireport ang insidente doon sa otoridad sa Slovenia, pinuntahan nila ang scene of the crime and nadatnan na noon ang walang buhay na katawan ng asawang Pilipina ng isang Slovenian. Kaya ang tanong, totoo nga ba ang true love sa pag-aasawa sa mga AFAM o kaya baka mahantong ka rin sa horror story katulad ni Ate Girl? Ito naman ang huling sandali ng Pinay na ito at ang kanyang AFAM na asawa. So makikita nyo, I think kung hindi ako nagkakamali, katatapos lang nila na magpakasal sa video na ito. Correct me na lang if I'm wrong dito ha. Tapos makikita nyo sa bakas ng kanilang mga pagmumuka yung ngiti. Tsaka, syempre, masaya silang dalawa kasi magkasama sila and mukhang meron silang pupuntahan na okasyon o kaya meron silang lakad. And yung pag-smile mismo ng lalaki, makikita nyo na kumukuti-kutitap ang kanyang mga ngipin. Kasi sobrang saya talaga kapag pakakasalan mo or napakasalan mo na yung taong mahal mo talaga. And syempre si Ate Girl, kinikilig siya habang tinitignan ang kanyang AFAM na asawa. And syempre ikaw din naman, no, kikiligin ka kasi totoo nga yung mga sinasabi nila na meron ngang true love kapag nagpag-asawa ka sa mga AFAM. Ang medyo nakakabahala dito ay hindi pala sumailalim sa briefing o kaya sa counseling ang Pinay na ito bago niya inasawa ang kanyang AFAM na boyfriend. Kasi kailangan talaga ayon sa Commission on Overseas Filipino na dapat talaga isailalim ang mga Pinay na nakikipag-asawa ng foreign national para ma-determine kung baka merong tinatago na criminal records pala itong AFAM na ito o kaya meron siyang parang tinatago din na mental health issues. Bago nila bigyan ng certificate na pwede lang sabihin na yung kanilang go signal para pakasalan mo na ang inyong dream boy na AFAM. Ayon sa mga nakakakilala sa AFAM na ito na lumutang doon sa comment section na sinabi nila na noong school days pa lamang nila, such as high school o kaya college na rin, nakitaan na nila ng medyo parang may kakaiba. There's something about itong AFAM na to na tilay medyo introvert daw siya, hindi siya masyadong nakikipaghalubilo, and isa pang napansin nila sa kanya ay yung kanyang weird smile. So, hindi daw siya masyadong nakikipag-friends and parang hindi daw ma-spelling ang kanyang ugali. So, nung lumabas itong news na to na involved siya sa pagkitil ng buhay ng kanyang Pinay na asawa, hindi na daw sila nagulat dahil parang may symptoms na daw na napansin nila ever since no high school or school days pa lang sila. However, hindi din naman natin masisisi itong victim blaming issue na may nagsasabi na hindi may iwasan talaga sa mga Pinoy na naghahangad tayo ng AFAM na asawa para maiahon ang ating buhay. So, hindi natin may iwasan na syempre may mga ganitong klaseng opportunity na by hook or by crook, basta makapag-ahon lang tayo sa ating buhay, gagawin ang lahat. Yun nga lang kasi, there is a risk. Kapag ang hinahangad mo ay magandang buhay, yun pala, malas mo lang talaga kapag napunta sa'yo ang isang taong merong saltik katulad nito. So, hindi naman lahat ganito ang AFAM. Yun nga lang, malas mo lang talaga kapag sa'yo napunta ang AFAM na katulad ng ganito. At dahil dito, kasalukuyan ng pinoproseso yung pag-repatriate sa katawan ng sinaksak na Pinay na ito and i-forward nila yung kaso doon sa Slovenia para masampahan itong AFAM na ito na prime suspect sa pagkawala ng kanyang asawa.